In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O Lord our God, King of heaven and earth, may it please Thee this day to order and to hallow, to rule and to govern our hearts and our bodies, our thoughts, our words, and our works, according to Thy law and in the doing of Thy commandments, that we, being helped by Thee, may here and hereafter worthily be saved and delivered by Thee, O Savior of the world, who livest and reignest forever and ever. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to our daily conference on humility of heart. Today is Friday, and we keep this day in honor of the humble and meek and humble heart of our Lord Jesus Christ. Our weekly, our daily conferences are regularly uploaded on our YouTube channel, Sense of the Sacred. So please don't forget to subscribe and to click the notification bell. Okay? So maraming salamat po. Ngayon diretso tayo sa ating conference sa araw na ito. Okay? Higit daw na mas maraming pagkakataon na maisabuhay ang pagpapakumbaba kesa sa iba pang mga virtues o iba pang mga kabutihan. Okay? So, higit pa sa ibang mga kabutihan, mas marami daw ang pagkakataon na maari nating maisabuhay ang pagpapakumbaba. Sapagkat napakaraming pagkakataon yung binibigay sa atin na sikreto tayong magpapakumbaba. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, pagpapakumbaba sa harap ng kapwa nating tao, at maari din naman pagpapakumbaba sa ating sarili. Okay, so there are many occasions for us to practice humility with great secrecy. Okay, so halimbawa, pagpapakumbaba sa Diyos. Okay? Pagpapakumbaba sa Diyos. Okay? Hindi ba natin naiisip kung gaano ba kadalas na napapahiya tayo tungkol sa ating kamangmangan at sa ating kawalan ng utang na loob, ng pagtanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Okay? So kadalasan, hindi natin nakikilalang Panginoon. Kadalasan, hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa Kanya. Okay? So, at sa kabila noon, patuloy tayong tumatanggap sa Diyos ng napakaraming mga biyaya na nanggagaling sa Kanyang walang hanggang kabutihan. So, nakikilala natin yung walang hanggan, yung walang hanggang kadakilaan ng Diyos. Karapat dapat siyang katakutan, karapat dapat siyang igalang. Yung walang hanggan niyang kabutihan na karapat dapat ng lahat sa lahat ng ating pag-ibig. Okay? Gaano kaya kailangan nating lalong pababain ang ating sarili kapag naiisip natin kung gaano kaunti ang takot at pagmamahal natin sa Kanya. Yun ay sa kabila ng katotohanan na nalalaman natin na higit sa lahat ang Diyos ay karapat-dapat sa ating buong pag-ibig. Pero alam natin, nagkukulang tayo sa takot sa Kanya, nalalaman natin na nagkukulang tayo sa pagmamahal sa Kanya. Kaya nga, kailangang lagi tayong magpakumbaba
Kasi alam naman natin na madalas hindi natin siya iniibig ng karapat-dapat. Kadalasan, nagkukulang tayo sa ating pagmamahal para sa Kanya. Hinggil naman sa kapwa nating tao, okay? Kung yung kapwa-tao natin ay masamang-masama, maari tayong magpakumbaba sa pamagitan ng laging pagsasaisip na baka mas maging masama pa ako kaysa sa kanya kung pagbibigyan ko lamang ang aking kayabangan, kung pagbibigyan ko lamang ang aking pagmamataas. Okay? So I am capable. There's always that possibility that I can suddenly become worse than him. And I may consider myself worse already, lalo na kung nangingibabaw sa atin ang ating kayabangan. Ngayon, kung yung kapwa naman natin ay mabuting tao, kailangan pa rin nating magpakumbaba dahil naiisip natin na siya, mas karapat-dapat siya, okay, sa mga biyaya ng Diyos kaysa sa akin. At higit na magaling siya kaysa sa akin. Kaya nga, kailangan tayong magpakumbaba, tunay na magpakumbaba. At hinggil naman sa sarili, ay hindi tayo nagkukulang sa mga pagkakataon na kailangang magpakumbaba kapag naaalala natin yung napakarami nating kasalanan noon, o kaya man kapag iniisip natin napakarami nating pagkukulang ngayon, at higit sa lahat kapag naiisip natin yung nagpagkukulang natin sa mabubuting gawa. Okay? Na kadalasan kapag ginagawa natin, hindi naman siya perpekto. O kaya naman, maaari tayong magpakumbaba kung iniisip natin na yung bukas o yung kinabukasan natin ay wala naman talagang katiyakan. Kaya anong sabi ni San Pablo? Sabi ni San Pablo, marunong akong magpakumbaba kahit saan at sa lahat ng bagay. I know how to be brought low everywhere and in all things. Kinakailangan natin na yung makasanayan, okay? Makasanayan ang pagpapakumbaba sa pamagitan ng madalas na pagsasariwa ng mga hindi nakikitang mga gawain ng pagpapakumbaba. Okay? Remember that humility is merely a virtuous habit. Okay? It is a habit. Okay? Bakit siya habit? Kasi naaangkin o nakukuha lamang natin ito kapag paulit-ulit nating ginagawa ang magawain ng pagpapakumbaba. Okay? Why is it called a habit? Because it is frequently, it is acquired by performing it frequently. Yung madalas na pagsasabuhay ng pagpapakumbaba. Do you realize yung habit, yung sinusuot ng mga consecrated people, yung mga religious people, religious men and women, yung habit. Okay. Natatandaan ko many years ago, merong isang Franciscanong seminarista umattend ng Latin Mass ko. Okay? Dumalo siya ng Latin Mass. Yung Latin Mass namin noon, meron kaming isang guest na Friling Franciscan Capuchin. Okay. So,
nung bago magsimula yung misa, si seminarista dumating na naka secular clothes, no? Yung bang ordinaryong damit, pang araw-araw siguro, ewan ko. Tapos bigla siyang nagsuot sa loob ng simbahan ng habit. At pagkatapos ng misa, ay hinubad niya yung kanyang habit, okay? Yung abito, tawag natin niya abito, okay? Tinanggal niya yung habit at niligpit, nilagay sa kanyang bag at siya ay, nag-polo shirt ulit, damit binata. Okay. Napansin ito nung praileng Capuchin. Nilapitan niya kasi syempre kapatid niyang Franciscano. Okay. Sinabihan niya, kaya nga habit yan eh. Kasi dapat lagi mo itong suot. Hindi pwede na susuotin mo lang pag magsisimba, tapos pagkatapos ng simba, huhubarin mo at itatago mo sa bag. Kaya nga siya tinatawag na habit. Kasi sa lahat ng oras, ito ay sinusuot. Okay? Kaya nga siya tinatawag na habit kasi sa lahat ng oras, ito ay sinusuot. Why is it called a habit? Well, because it is donned every day. Ganon din naman. Humility is a virtuous habit. Okay? Before it can become a virtue, it must first be a habit. Okay? And what does it mean? How do you acquire the habit of humility? Answer, by frequently performing the interior acts of humility. Okay? You do not acquire a habit by doing something once in a blue moon. But you cannot acquire the habit if you do it only as the need arises. No. A habit is formed when it is frequently done. Okay? So a habit is formed when it is frequently done. And later on, habits become virtues. Okay? Later on, habits become virtues. Okay? So, ang sabi dito, it is necessary for us to form the good habit of frequently renewing these interior acts of humility. Humility is merely a virtuous habit, but how can we acquire this habit without making repeated acts of humility? Tatandaan natin na tulad ng habit ng pagpapakumbaba, the habit of pride is acquired through frequent repetitions of the acts of pride. And in proportion as the habit of humility is strengthened, okay, so in proportion as the habit of humility is strengthened, the contrary habit of pride becomes weakened and diminished. So, habang napapadalas ang ating pagpapakumbaba, lalo namang nababawasan ang mga pagkakataon na ako ay nagiging mapagmataas. Okay? So the habit of pride is diminished by the habit of humility. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Change my heart, O Jesus, thou who didst empty thyself for love of me.
Make known to my spirit how excellent were thy sacred humiliations. Let me begin this day illumined by thy divine light, to do away with that portion of the natural man which still lives undiminished in me. This is the chief source of my misery. This is the barrier that I constantly oppose to thy love. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of the Sacred Heart, hope of the hopeless, pray for us. The Lord be with you. The Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, tandaan natin, dahil madalas tayong nagkakaroon ng pagkakataong magpakumbaba, then let us make humility a habit. The more frequently we are humble, the more the habit of pride is diminished. So thank you for joining us. Don't forget to like and to share. God bless you all.